isa lang po itong topic natin ngayon. Papakinggan po natin etong isang video na to, no, ni Baste Duterte, mga kaibigan, pagkatapos atin pong kokomentuhan, mga kaibigan, no? Okay, yan po ang gagawin natin. Ito po nga video na to, sa press conference po ito no? Frustrated po dito yung mga Duterte. Kasi mga kaibigan, na-cancel po yung kanilang mautog rally. Okay, pakinggan po natin. Doon ba sa rally, ano ba yung major na dapat natin pakinggan natin sa mga taga-Visayas? Well, ang rally kasi stops is for transparency, accountability, peace, and security. So, may mga sentiments kami, like a lot of us from Davao City na gustong makapagsabi kung how we feel about the current situation of the country right now. So, ayun lang naman sana. We can elaborate that kung nandun talaga kami sa, if they would only allow us, and if they would only heed kung ano yung masasabi namin. But, the aim is to express sentiments in order for us to help build this nation. It's not really na may gusto kami pabagsakin o gano'n. All we are asking is to hear us out. Yan. So mga kaibigan, anong sabi niya? Bakit daw sila nagrarally? So, ang sinasabi niya dito kung bakit sila nagrarally, mga kaibigan, ay transparency. No? So, may sinasabi siyang transparency, mga kaibigan, no? So, pagkatulin natin. Transparency, accountability, peace, and security. Transparency, accountability, peace, and security. So, titingnan natin, no? Transparency. Mga kaibigan, hindi ba transparent ang Pangulo ngayon? Hindi ba transparent ang Marcos administration? Na kung titingnan natin, mga kaibigan, the most transparent administration ay walang iba kundi ang administrasyon ng ating Pangulo, Bongbong Marcos. See? Nakita nyo nga, mga kaibigan, ipinamalas yan ng ating Pangulo hindi lamang sa mga ginagawa, kundi maging sa libro, sa mga records, mga kaibigan, sa confidential funds. Diba? Naalala nyo nung nagbusisihan ng binusisi yung mga confidential funds. Naalala nyo yun? Binusisi sa Congress, binusisi sa Senado. Ano ang lumalabas ngayon? Lumalabas ngayon na ang confidential funds ng ating Pangulo, Office of the President, ang pinaka-comprehensive, pinaka-kompleto, 2 libro ang isinumite. 2 libro, take note. Unlike sa Vice Presidente, no, si Sara Duterte, na 3-4 na page. Take note, ha? Ano pang sabi ni na Mig Zubiri noon, ni na Angara? Ngayon lang daw sila nakakita, first time, ngayon lang sila nakakita ng isang report about confidential funds, no, ng Pangulo ng Pilipinas na 2 libro. Very detailed, very comprehensive, at talagang transparent, nakalagay lahat. Na kahit daw yung oras, halimbawa, merong doon sa confidential funds na yon ay may pinagkagastusan na, halimbawa, nag-rent ng isang room. Kahit daw yung oras nakalagay, pati yung oras na umalis, pati lahat-lahat nakadetalye, kahit doon pinakamaliit na detalye. Kaya nga ang sabi ni Mig Zubiri at ni na Angara, hindi ka na magtatanong wala ka nang itatanong. Titignan mo lang yung 2 libro, wala ka nang tatanungin kasi very comprehensive, very detailed, very transparent ang report ng Office of the President. Unlike doon sa report ng Office of the Vice President, 3-4 na pages. Yan ang sinasabi natin, mga kaibigan. So maghahanap si Baste Duterte, transparency, samantalang yung ate niya at yung kuya niya na si Pulong, yun ang dapat niyang sinasabihan na maging transparent. Confidential fund si Sara Duterte, 125 million, naging transparent ba?
3-4 na pages. Ginastos mo in 11 days ang 125 million pagkatapos 3-4 na pages lang. Hello, nasaan ang transparency doon, di ba? Tapos hindi man lang makita kung talagang pinagkagastusan sa tama, no? Ang sinasabi, tree planting, hello, confidential funds, tree planting, libreng sakay, hello, confidential funds, libreng sakay. Ano pa? 51 billion. Kaya nga nakakatawa si Basti Duterte, sobrang nakakatawa. He speaks about transparency, samantalang yung mga kapatid niya ay walang ka-transparent. You must be kidding me. Ito na naman ako, ayan na naman, Admin Rich. Cool ka lang. Ayan, at maraming mga DD sheets, galit na galit sa'yo. O baka mamaya, ma-permanently ban ka na naman. Di ba mga kaibigan? You must be kidding me. Kasi, biruin mo he speaks about transparency. Sila ang hindi transparent? Sa panahon ng tatay niya. Anong madalas na sinasabi ng tatay niya? Ang sabi ng tatay niya, mag-kidnap tayo ng COA. I-torture natin. Yung COA na yan. Litsi. Putang ina yung COA na yan. Diba? Kaya mga kaibigan, wala kayong panama, mga DD sheets, kasi ang Marcos administration, very transparent. Kayo na mga DD sheets, kayo ang hindi transparent. Kaya itong sinasabi ni Basti Duterte, balik lahat sa kanila Nagbo-boomerang lahat sa kanila ng mga sinasabi niya. Boomerang sa kanila. Kasi yung mga sinasabi niya na about transparency, sila ang hindi transparent. Admin Rich, cool ka lang. Ay, naku mga kaibigan. Ayan. Sabi ko na nga ba mga kaibigan bawal sa akin yung extreme emotions. Yung too much laughter, masyadong masaya, bawal sa akin yan. Masyadong malungkot, bawal din sa akin. Kailangan chill lang. Kasi asthmatic po ako asthmatic ako. So yun nga mga kaibigan, nakakatawa talaga. Sobrang nakakatawa si Baste. Tinakalaban nila ang sarili nila. They talk about transparency, samantalang sila ang hindi transparent. Di ba? Cool ka lang, Admin Rich. Ano pa yung sinasabi niya dito? Bukod sa transparency, yan, isa-isahin natin yung mga sinasabi niya dito na kaya daw sila nag-rally kasi ito daw yung kanilang gustong i-brought up, no? So, It's for transparency, accountability. Accountability. Yan, okay. Accountability naman. Okay. Mga kaibigan, accountability. Ano ba yung accountability? Di ba yung maging accountable ka sa lahat ng bagay? Accountable ka doon sa mga ginagawa mo, doon sa mga sinasabi mo, lahat. Di ba? Maging accountable ka. Kasi yung ginagawa mo bilang ikaw ang Pangulo ng Pilipinas, dapat accountable ka dyan. Alam mo dapat ang iyong responsibility. Alam mo dapat na kapag nag-fail ka dyan, pag may nagawa kang hindi maganda, accountable ka dyan, di ba? Accountability. Yan, may ganun ka dapat. Sino ngayon ang wala niyan? Mga kaibigan. Balik sa kanila lahat talaga ng sinasabi nila, balik sa kanila, no? So mga kaibigan, bago tayo mag-proceed, titingnan natin sa baka sabihin kasi nung iba, ay, ano bang ibig sabihin yan? Okay. Okay. Accountability. The fact or condition of being accountable or responsible. Responsibility. So tama ang sinabi ko na definition kahit hindi ko pa tiningnan yung dictionary. O di ba? Tama yung sinabi ko. Accountability, dapat meron kang responsibility sa lahat ng ginagawa mo. Ngayon mga kaibigan, tingnan natin kung sino yung walang accountability sa mga ginagawa nila. Si BBM ba? No! Sino ang wala nun? Si Duterte. Siyang wala nun.
Alam mo kung bakit? Nung siya ang Pangulo ng Pilipinas, anong pinaggagawa niya? Diba sinabi niya dun sa mga pulis, pagtungkol sa iganon niyo. Walang barel. Bigyan niyo ng barel. Pagkatapos, palabanin niyo. Ganon niyo. Diba? Pagkatapos ngayon, ayan na, ICC. Oo. Ayaw niya na arestuhin ng ICC. Ayaw niya na humarap sa ICC. Ayaw niya na meron siyang kaso. Oh, kaya ngayon, ang ginagawa nila, minamadali nila na pabagsakin ang Pangulo natin kasi takot sa ICC. Oh, walang accountability. Ginawa mo yan eh. Ginawa mo yan. Dapat alam mo ang consequence ng actions mo. Nagpatsugi ka ng libo-libong tao, dapat alam mo na after mo na maging Pangulo ng Pilipinas, wala ka ng immunity at pwede ka ng kasuhan. Pero anong ginagawa ni Duterte ngayon? Pinipilit nilang itwist ang bagay-bagay at ang ginagawa nila ngayon, nagmamadali sila, pinapabagsak nila ang gobyerno ng ating Pangulo, PBBM, nang sa ganun mga kaibigan ay mabaliktad. Kasi nga naman, kapag bumagsak nga naman ang gobyerno ng ating Pangulo, PBBM, hindi na makakapasok ang ICC dito. Yung mga magbibigay ng warrant, hindi makakapasok dahil protektado siya ng kanyang anak, Sara Duterte. Kaya yan ang ginagawa nila ngayon. Gusto nila na ang ating Pangulo ay pabagsakin at ilagay si Sara Duterte nang sa ganon ay ligtas na sa ICC. At hindi lang siya ang ligtas, pati si Kibuloy. Yung mga kaso ni Kibuloy. Wag na tayong maglokohan. Mawaway-tuwas yan. Di ba? Ang daming kaso ni Kibuloy, mga kaibigan. 6 na taon si Duterte, may nag-prosper ba? Wala! Kasi nga, si Duterte yan best friend niya ni Kibuloy. Kaya yan ang ginagawa nila ngayon. Pinipilit nila na talagang pabilisin na ang Pangulo natin ay matanggal sa pwesto. Kita nyo? Baste Duterte speaks about accountability pero sila ang walang ganon. Siya nga mismo nagdeklara siya, war on drugs sa Davao si Baste nagdeklara war on drug. Kinabukasan ilan ang patay. Pagkatapos, nung humarap siya sa SMNI, anong sabi? Hindi naman daw niya inutos doon sa mga pulis na magganon. Ang sabi daw niya, siya daw ang gaganon. Hindi daw niya inutusan ng mga pulis. See? Mga kaibigan, kung mag-i-speak ka about accountability, tingnan mo muna ang sarili mo. Kung may ganun ka, kung wala kang ganun, wala kang karapatan na magsalita ng ganyan. Dahil unahin mo muna ang sarili mo. Ang sabi nga sa Biblia, bago ka tumingin o bago mo punain ang dungis ng iyong kapwa, punahin mo muna ang dungis sa iyong mukha. Ganon yun. Principles of the Bible. Diba? Kaso nga hindi ka naman naniniwala sa Biblia kasi mga wala kayong Diyos. Diba? Pinagmumura ng Duterte ang Diyos. Yung tatay, diba? Rodrigo Duterte, pinagmumura ang Diyos. Anong expect mo sa anak? Kung ano ang ama, siya din yung anak. Kung yun ang tinuturo ng ama, yun din ang ginagawa ng anak. You must be kidding me. So lahat ng sinasabi nyo, yung una, transparency, napakita ako sa inyo kung sino ang may transparency, ang ating Pangulo. At yung kanilang saramaw, kanilang pulong sila, si Duterte, sila ang walang transparency. Di ba? Ngayon naman, sabi niya, accountability. Naipakita ako na naman sa inyo kung sinong accountable sa kanyang actions. Walang iba kundi ang Pangulo natin, BBM. Pero ang Dutertes, never na naging accountable. Di ba? Yan nga sinasabi ko sa inyo, huwag niyo akong pagsasalitain sa mic dahil talagang masusunog kayong mga lady shits. Ay,
naku talaga naman, ang sarap-sarap talagang manulog ng mga Didi shits, no? Ang kaso, ang problema natin dito, yung pag stay natin dito sa TikTok, baka mamaya bigla tayo matsugi na naman dito sa TikTok. Ay, nako. Okay mga kaibigan, no? So, tapos na tayo dyan sa accountability. Yung pangatlo niyang sinabi, tingnan natin, ha? Sabi ko sa inyo, itong mga Didi shits na to, wala tong binatbat, no? Tingnan natin, yung pangatlo niyang sinabi. Kasi, di ba, bago ka magsalita sa kapwa mo na ganito ganyan, i-check mo muna yung sarili mo, di ba? Hindi pwede yung salita ka lang ng salita tungkol sa kapwa mo na ganito, tapos ikaw naman, wala ka naman, hindi mo naman pala ginagawa, di ba? Oh. Well, ang rally kasi is transparency, accountability, peace, and security. Peace. Peace naman. Peace and security. O, dito muna tayo sa peace. No? Peace muna tayo. No? Mamaya na yung security. Peace. Mga kaibigan, nakita nyo naman ngayon no, sa panahon ni PBBM na kahit ang tawi-tawi, kahit ang Sultan Kudarat, mga kaibigan, nung pumunta kami, kahit ang Zamboanga, kahit yung mga lugar, mga kaibigan, na noon ay magugulo. Ngayon sa panahon ni PBBM, nakakapunta pa siya. First time in the history of the Philippines na merong isang pangulong pumunta sa tawi-tawi at namigay ng cash. Di ba? At anong sabi ni PBBM, mga kaibigan? Alam niyo ba na yung mga rebelde doon, mga kaibigan, ay yung kanilang mga baril ay talagang binalik na nila sa gobyerno. At sila ay sumama na, mga kaibigan. Naging ano na rin sila, sumama na rin sila sa AFP. Nagtitraining na rin sila. So yung mga nasa bundok, mga kaibigan, ay yung nahimok ni PBBM. Through amnesty, mga kaibigan, binigyan ni PBBM ng amnesty. Yung mga dating rebelde, wala na sila ngayon sa bundok. At sila ay kasama na ng Armed Forces of the Philippines. Napakatahimik na. So wala nang problema sa peace. Mga kaibigan, tingnan nyo yung mga balita ngayon sa Davao. Sabi ko nga sa inyo, ito lang, itong ano lang. Balita sa Davao, may dalawang yung natsugi niya yung kanyang kainuman dahil lang nag-usap sa relihiyon tsugi yung kainuman niya. Sabi ko, ba, ganyan pala sa Davao? Tapos ano pa, yung illegal contraband ng mga cigarettes, ilang milyon yun? Ang dami, no? 7.2 million ba yun? O 8.2 million, mga kaibigan, no? Yung kakapost ko lang dito, kakapost ko lang. So, ganyan ang Davao. Pinagmamalaki nyo, mga Duterte, ang Davao. You must be kidding me. Sabi ko nga sa inyo, hindi nyo ako mabobola, mga kaibigan. Hindi nyo mabobola ang mga milyong-milyong Pilipino dahil gising na kami. Hindi na kami mabubudol sa mga paandar na mga Duterte. Ay, naku mga kaibigan, no? So, kita nyo ha, peace. Meron na tayong kapayapaan sa panahon ng ating Pangulo, Bongbong Marcos. Pagdating naman sa security, syempre, security, kasama na dyan yung sa, hindi lang tungkol yan sa security in terms of, sandatahan, hindi lang yan, kundi kasama na rin dyan yung sa economic security, food security, di ba? Kasama na rin dyan. So mga kaibigan, no, sa panahon ngayon ng ating Pangulo BBM, nag-increase ang production ng palay. At hindi lang yun, mga kaibigan, nagiging stable ang production ng ating palay at nagiging stable ang ating merkado at lumalago ang ating ekonomiya. In fact, mga kaibigan, nasusulat pa tayo sa mga international, mga forecast, mga kaibigan. The Philippines, ang fastest growing nation. Di ba? So kung titignan natin, maling-mali yung sinasabi niya. Yung sinasabi niya, mga kaibigan, no?
Marites lang kasi sila. Hindi sila nakikinig doon sa mga nangyayari ngayon, no? Hindi sila nanonood sa mga government pages at sa mga magagandang balita about the government kung anong nangyayari sa bansa natin ngayon kasi ang pinapakinggan nila si Mahal Luka-Luka. Sinabayad-bay. Yun ang kanilang mga pinapakinggan. Kaya naman mga kaibigan, wala silang kaalam-alam sa mga nangyayaring magaganda sa ating bansa. Ay, naku mga kaibigan. So, kita niyo mga kaibigan, at ang ano pang sabi niya, yung bandang huli. Oh, gusto daw nila yung sana man lang daw, napagbigyan man lang daw sana sila para doon sa stage, nasabi daw nila yung kanilang mga gustong sabihin, yung kanilang mga reklamo. At ito pa nakakatawa kasi mga reklamo daw nila ng mga taga Davao. Take note, mga reklamo nila ng mga Davaoenyo. Mga kaibigan, bakit may mali doon? Kasi ang sinasabi niya, mga reklamo nila mga taga Davaoenyo. So ibig sabihin, kayo lang naman pala ang nagrereklamo, mga taga Davaoenyo, pagkatapos gusto niyo dalhin sa stage, gusto niyo dalhin sa buong Pilipinas, around the world yung reklamo niyo. Hello! Baste Duterte, 2 beses pumunta ang ating Pangulo just lately sa Davao. Pinagtaguan mo! Napakaduwag mo! Sabi mo maisog ka. Sabi mo maisog kayo. Bakit mo pinagtaguan ang Pangulo at pati si Speaker Martin Romualdez? Nagdala ang Pangulo natin doon ng mga cash assistance. Nagdala ang Pangulo natin doon ng mga relief goods na bigay pa ng mga titulo ng lupa. Pinagtaguan mo! Tapos sasabihin mo maisog ka. Hello, duwag ka. Pinagtaguan mo ang Pangulo. Kung sana man lang, inilabas mo ang Pangulo, in-entertain mo sana at sinabi mo sa kanya harap-harapan kung ano ang reklamo niyong mga Davaoenyo. Kaso, duwag ka! Napakaduwag mo! Kalalaki mong tao, urong ang bayag mo, Baste Duterte! Urong ang bayag mo, napakaduwag mo. Hindi mo in-entertain ang Pangulo at sana sinabi mo sa kanya harap-harapan kung ano ang reklamo niyo. Di ba? Talo ka pa nung isang taga-Sambales na mayor ba yun? Na talagang nagsabi siya na, mahal na Pangulo, ganito ang nangyari sa amin ngayon. Nagsabi pa siya na, kung hindi nyo sa amin, mag-walk out ako ngayon. Oh, babae yun, babae. Pero hindi naduwag. Sinabi niya harap-harapan sa Pangulo. Pero ikaw, Baste Duterte, napakaduwag mo. Magaling ka lang sa likuran. Magaling ka lang kapag hindi mo kaharap ang Pangulo. Pero kapag andyan ang Pangulo, nagtatago ka sa lungga mo na para kang daga. Diba? So, pagkatapos ngayon, sasabihin mo na maisog kayo. Hindi kayo maisog. Diba? Duwag kayo dahil nagtatago kayo sa lungga nyo. Andyan ang Pangulo, pinuntahan kayo sa Davao 2 beses pero nagtago ka. 'Di ba? Dapat sana hindi ka nagtago para nasabi mo sa Pangulo kung ano ang problema niyong taga Davao. 'Di ba? Oh, 'di ba? Tama ako, 'di ba mga guys? Tama ang sinasabi ko. Kung talagang maisog kayo, sinasabi nyo sana ng harap-harapan, hindi yung nagpa-plastic kayo. Oh, mga bugok. Okay, ano pa? Ano pa mga guys? Nako, Admin Rich. Chill-chill ka lang, Admin Rich. Alam niyo naman yung mga DD sheets na yan. Kapag sila ay nasusunog, ang panlaban nila, report natin! Mas report natin! Mas report! Diba? Ganyan ang mga DD sheets, diba? Oh, yan. So, ano pa? Ano pa mga kaibigan? Ano sabi ng isa na pasalamat ka, kami lang mga DDS nanonood sa live mo. Gusto kasi namin ng entertainment. Salamat! Ako naman, gusto ko talaga nanonood ng mga DD sheets kasi ang sarap manunog ng mga DD sheets, di ba? Mga kaibigan, taga Mindanao ako. Mindanao.
Dapat di ba sana proud ako na merong Mindanaoan na presidente? Dapat di ba sana proud ako na merong taga Mindanao na pangulo? Taga Mindanao ako eh, no? Ang ugat namin, ang aming ancestors, pinanganak din ako sa Mindanao. Pero bakit hindi kami proud na meron kaming naging pangulo na taga Mindanao? Magiging proud ka pa? Ganyan? Duterte? No way, hindi ka magiging proud, no? O, kahit taga Mindanao ako, mas gusto ko pa Ilocano. O, Bongbong Marcos. Ilocano na lang ang presidente, no? Ilocano na lang. O kaya, sa darating na 2028, Waray naman, di ba? Waray. Speaker Martin Romualdez, mas gusto ko pa. Kaysa magkaroon ulit ng Mindanao na pangulo pagkatapos ganyan lang. Hello? No way! Okay, ano pa? Ito pa mga kaibigan, ha? Yung nga sinasabi ko kanina, no? Nakakatawa. Gusto daw nilang sabihin yung kanilang mga hinaing. Yung reklamo daw nila sa gobyerno ng mga Dabawenyo. Hello? Ang layo nyo sa Manila. Yung taga Manila nga, hindi nga nagre-reklamo. Kami nga, taga Cavite, hindi nga kami nagre-reklamo. Dabawenyo nagre-reklamo. So, ibig sabihin yan, Basti Duterte, ikaw ang may problema. Ikaw ang mayor sa Davao. Ikaw ang may problema. Siguro, yung mga funding, no? Yung mga natatama sa dapat ng Davao City, hindi mo siguro ibinibigay. Kaya siguro nagre-reklamo ang Davao City. Kaya siguro, nagre-reklamo ang mga taga Davao dahil hindi nyo siguro ibinibigay yung mga dapat na matanggap ng mga tao dyan, yung mga dapat na i-enjoy ng mga tao dyan, hindi mo siguro binibigay, Basti Duterte. Kasi bakit nagre-reklamo ang mga taga Davao? Diba? Problema nyo yan. Ikaw ang may ano dyan, ikaw ang accountable dyan. Problema mo yan. No? Kasi kung sasabihin natin, ang pangulo natin, binibigay designation of power yan eh. Dinidesignate sa iba-ibang mga ahensya ng gobyerno, and then ikaw, LGU ka, mayor ka ng Davao, so ikaw dapat, inaasikaso mo ang Davao City. Pero bakit nagre-reklamo ang mga tao dyan? Ibig sabihin, ikaw ang may problema. Diba? O diba nga, sa panahon ka ni Basti Duterte, lumaki ang poverty rate sa Davao. Diba? Lumaki ang poverty rate sa Davao sa panahon ni Basti Duterte. Kaya naman pala talagang nagre-reklamo ang mga Dabawenyo ngayon. Anong ginagawa mo, Basti? Anong ginagawa mo dyan? No? At nakakatawa ka talaga ha, dahil sabi ko nga, napakaduwag mo. Pumunta ang Pangulo dyan, 2 beses pinagtaguan mo. Oh, di ba? Sana, hinarap mo sana siya at sinabi mo sana sa kanya kung anong problema niyo. Di ba? Pero, ikaw kasi, Basti Duterte, duwag ka. Mas gusto mo pa na tira-tirahin ang Pangulo natin, mas gusto mo pa na ang Pangulo natin ay sira-siraan, kaysa sabihin sa kanya harap-harapan kung ano ang gusto ninyo, kung ano ang problema ninyo sa Davao. So, ikaw ang merong problema, hindi ang national government, hindi ang Pangulo. Diba? So, mga kaibigan, yan na, natakal na natin. Yan o. Ano, fast from Davao City. Oh, sentiments daw nila from Davao City. Gustong makapagsabi kung how we feel about the current situation of the country right now. Oh, how we feel. Oh. Mga reklamo daw nila from Davao City on how we feel with the current situation of our country. Wow! Mga kaibigan, ako na magsasabi ng current situation of the country. Okay? Alam mo ba si Duterte, ang current situation ng country natin ngayon ay napakaganda. Unang-una sa lahat, yung hindi ginawa ng tatay mo, ginawa ng ating Pangulo, Bongbong Marcos. Yung hindi ginawa ng tatay mo na inilagay ni PBBM ang Pilipinas sa mapa sa buong mundo. Hindi nagawa ng tatay mo yan. Bakit? Kasi yung tatay mo doon lang nakipag-close sa China. At sabi niya, wala na akong pakialam sa inyo, basta dito na ako sa China. Investor, at ito na China.
Kamukat-mukat mo, kahit yung tatlo biggest project na sinabi ng China na gagawin at popondohan, hindi nila pinondohan. Di ba? Oh, anong nangyari? Malapit na yung termino ni Duterte. Anong sabi? Hindi na daw tuloy kasi yung China daw, hindi na daw nakikipag-usap, wala na daw, hindi na daw popondohan. Oh, di ba? So, ngayon sa panahon ni PBBM, iba ang ginawa ni PBBM. Matalino ang aming Pangulo BBM. Matalino, mautak. Hindi bugok, 'di ba? So, ang ginawa ni PBBM, bumupunta sa iba-ibang mga bansa, mga first world country, mga diyan sa Europe, dito sa Southeast Asia, pumupunta siya at nakikipagsundo siya, nakikipag-usap siya sa mga business community, no? At sa mga businessman, nakikipag-usap siya sa iba-ibang mga gobyerno, sa mga hari, reyna, presidents, at talagang siya ay nangihikayat na magnegosyo kayo dito. At anong resulta? Investments. Napakalaki. Umabot sa trilyon-trilyon ang investment na nakuha ng ating Pangulo na na-realize na talagang ngayon ay andyan na, natupad na. At meron pang iba na ongoing, pinaprocess na, pinag-uusapan na. Diba? Hindi nagawa ng tatay mo yan, Baste Duterte. Hindi yan nagawa ng tatay mo, pero nagawa yan ng ating Pangulo. Yan ang current situation ng ating bansa ngayon. Diba? Napakaganda, diba? Pagdating naman sa peace and order, hindi rin nagawa ng tatay mo na maging peaceful tayo. Yung totoong peaceful. Pero ang Pangulo natin ngayon, BBM, nagawa niya na maging peaceful ang Pilipinas. Paano? Kahit yung mga taong labas, sumasama na sa gobyerno. Yung mga taong labas, iniiwan na nila ang kanilang mga baril. Iniiwan na nila ang bundok. At sila ay nakikipag-collaborate na sa gobyerno. At sila ay nag-own ng kanilang allegiance sa Philippine flag. At iniwan na nila yung kanilang flag na komunista. See? Ganyan ang nagawa ng ating Pangulo. Napakagaling. Excelente. Magaling, matalino, mahusay. Diba? So, hindi nagawa ng Duterte yan. Hindi nagawa ni Duterte. At ano pa? Sa panahon ni Duterte, pinagtsutugi ang mga may hirap. Yung mga nasa squatter area, yung mga walang kaya, yung mga suspected pa lang, take note, suspected pa lang, chinugi na. Hindi man lang binigyan ng due process. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, ang mga nakukuha, ang mga nahuhuli, ang lalaki. Malalaki na mga presyo ng mga shabu, malalaki ang mga nahuhuli pero walang patay. Kasi anong sabi ng ating Pangulo, bawat buhay mahalaga. Di ba? Napaka-successful ng drug war ng ating Pangulo. Yun ang talagang tunay na successful. Kasi mga kababayan, hindi katulad kay Duterte, pinagtsutugi lang ang mga mahirap, mga squatter area. Pag tiningnan mo, no, nakahandusay sa kalye. Pag tiningnan mo yung tsinelas, butas. So mahalata mo kung saan siya galing. Mahalata mo na napakahirap. Pag tiningnan mo yung mga suot-suot, mga kasuotan, walang nakakurbata. Doon sa mga nakahandusay, walang nakakurbata. Butas-butas ang mga damit, butas-butas ang mga tsinelas. Ibig sabihin, mahihirap ang pinagtsutugi ni Duterte. Palagay ko mga kaibigan, galit siya sa mahihirap. No? Si Duterte po, galit sa mahihirap. Kasi pinagtsutugi niya ang mahihirap. Diba? Oh, yan mga kaibigan, yan ang ginawa ni Duterte noon. So pagdating sa peace and order, wala pong peace sa panahon ni Duterte. Ano pang ginawa niya? O yung mga Muslim mosque, o mga kaibigan, totoo pala yun ha, yung mga mosque ng mga Muslim, si Duterte pala ang nagpabomba. Kita nyo, mga Muslim? Oh, mga Muslim. Si Duterte ang nagpabomba ng mga mosque. Oh, biruin nyo? Bakit niya pinabomba ang mga mosque?
Gumanti siya. Ano yung sabi niya? Ano sabi ng whistleblower ni na Asierto, ni Las Cañas? Gumanti si Duterte at ang paraan ng kanyang pagganti, mga kaibigan, lahat ng mga moske doon, mga kaibigan, ay pinabomba. Tingnan nyo, walang pakialam sa buhay ng mga Muslim brothers natin. Wala siyang pakialam. Diba? So, ano pa mga kaibigan? Ano pa? Ito pang yung sinasabi, kung titingnan natin, bigas. Okay, bigas. Ito, magandang topic ito ng mga marites ng mga didishits, bigas, gustong-gusto nila. Kung titingnan nyo, si Duterte, mga kaibigan, siya talaga yung naging dahilan para lalong tumaas ang presyo ng bigas. Ba? O ano sabi niya sa Kongreso? Bilisan nyo na yung rice tarification law. Bilisan nyo na yan. Ipasan nyo na yan sa Senado. O, bakit? Kasi daw, ang sabi niya, para mabawasan daw ang presyo ng bigas ng 7 pesos, at least maibenta siya ng 15 pesos. Sabi niya yan, sa SONA. Meron yan sa SONA. Pero anong nangyari mga kaibigan? Nawala ng power yung NHA na bumili ng bigas or umangkat ng bigas sa ibang bansa. Ang nagkaroon lang ng power na umangkat ng bigas ay yung mga rice cartel. Sila ngayon yung umaangkat. At pagkatapos, ang masama pa nito, ang daming naaangkat ng mga bigas pero pagdating sa merkado, hindi naman nagmumura. To the point mga kaibigan na kahit yung mga may bukbok na bigas ay talaga namang ibinebenta at pinapakain sa tao. Dahil during the time of Duterte, nagkaroon tayo ng rice shortage. And even sa isang speech ni Duterte, ano sabi ni Duterte sa isang speech niya? Yung mga nasa rehab, kaya tayo nagkukulang ng bigas. Kasi kumakain na itong mga nasa rehab. Tapos minura niya, di ba? PI. So, minura niya. Anong sabi niya? Huwag na natin pakainin ng bigas to mga to. Huwag na natin pakainin ng kanin. Bigyan na lang natin to ng shabu. Aminado si Duterte, mga kaibigan. Nasa panahon niya, mga kaibigan, aminado siya na sa panahon niya ay kulang ang bigas. Di ba? Mga kaibigan, ang daming importation pero nagkaroon pa tayo ng rice shortage. Ba? Kasi ginagawa na ng mga rice cartel, inaano nila mga kaibigan itinatago nila para magkaroon ng rice shortage. Pagkatapos, pag inilabas nila ngayon sa merkado, ay napakamahal. So mga kaibigan, hindi po nagmura ang bigas sa panahon ni Duterte. Yan po ang katotohanan. Diba? At ang dami naghirap, ang dami na mga negosyante na wala ng negosyo na ipasara dahil po sa mali na pag-handle ni Duterte sa COVID-19. Pinagkakitaan ang COVID. Kaya nilockdown para purposely pagkakitaan. Para mali. Yung mga ni Duterte, Michael Yang, yung kanyang mga inchik na mga kasosyo, sila ang nakinabang. Talagang para silang mga, ano man tawag doon, yung linta, no? Para mga linta na sinupsop ang dugo ng mga Pilipino, sinupsop ang mga pera ng kaba ng bayan ng mga Pilipino para sila ang makinabang. Diba? Mga kaibigan, totoo talaga yung mga pasabog ni Trillanes. Alam niyo, sa totoo lang, noon pinagtatawanan ko lang yan si Trillanes. Pero ngayon, lumalabas na totoo yung kanyang mga pasabog. At eto nga, di ba, iniimbestigahan na ng ombudsman itong nangyari sa Parmali. At mga kaibigan, merong probable cause. Di ba? Kasi noong sa panahon ni Duterte, binabaliwala lang yan Parang inaano lang yan kasi nga si Duterte nga ang si Duterte ang Pangulo. So binabaliwala lang yan. Pero ngayon, mga kaibigan, unti-unti na yan. Talagang sila ay mananagot dyan, mga kaibigan, sa kanilang mga ginawa. No? So, hindi lang yan, mga kaibigan, Si Duterte din ang dahilan kung bakit nagkaroon dito ng napakaraming mga Chinese na nagkaroon ng mga
valid documents, nagkaroon ng mga passport, nagkaroon ng birth certificate, mga Chinese yun hindi Filipino. Si Duterte din mga kaibigan, ang tumulong niyan. And even mga kaibigan, napag-alaman natin na yung Davao City, nagkakaroon pala ng direct flight from Beijing to Davao. Kita nyo? At yung influx mga kaibigan ng mga foreigner, ng mga Chinese ay grabe. Pumupunta ng Davao. Alice Go. Di ba umamin siya na tinulungan siya ng past administration? Umamin siya. So mga kaibigan, nakikita natin dito na talagang si Duterte ang daming kasalanan sa bayan. Sobrang dami ng kasalanan sa bayan ni Duterte mga kaibigan. Di ba? Kaya, opo, pati mga anak niya, sigurado po yan, pati mga anak niya, nakinabang yan. Di ba? Kaya mga guys, etong si Duterte, takot na takot siya ngayon. Pati anak niya, takot na takot ngayon. Kaya yan ang ginagawa nila. By hook or by crook, mga kaibigan, talagang sinisiraan nila ng gusto ang ating Pangulo Bongbong Marcos. Pero mga kaibigan, itong sasabihin ko sa inyo. Mga kaibigan, mulat na ang mga Pilipino. Alam na ng mga Pilipino ang mga karakas ng mga Duterte, na mga traidor sa bayan, na ipinagbibili, binenta ang West Philippine Sea. Mga kaibigan, no? Masasabi kong binenta ang West Philippine Sea. Kasi kita nyo ngayon, kita nyo ang ginagawa ng China. Talagang kinakatawa na tayo mga kaibigan. Talagang hinaharas na tayo dahil meron nga daw agreement. Di ba? May agreement nga daw na ganito daw ang mangyari, na hindi daw gagalawin ng Pilipinas yung BRP Sierra Madre, na hindi daw tayo pwedeng maglagay ng kung anong mga structure na gusto natin sa sarili nating bakuran. Grabe ang ginawa ng mga Duterte sa bansa natin. Sobrang napaka-traidor, mga makapili, mga naku talaga naman, mga kaibigan, mga walang kwentang tao, mga kaibigan. Parang hindi mga Pilipino, mga walang kwenta. Di ba? Kaya mga kaibigan, no? Ang mga Duterte, ito sasabihin ko sa inyo, hindi naman nanalo yan sa 2028. Mulat na ang mga Pilipino. Gising na ang taong bayan, mga kaibigan. Kaya nga, di ba? Ang dami ngayong nananawagan. Ang buong Pilipinas, mga kaibigan, ay nananawagan. Bumaba na si Sara Duterte sa DepEd bilang DepEd Secretary. Sino lang naman ang nag-hold on? Yung mga DD sheets lang, kaunti lang naman yan. 3% lang sila. Ang mga DD sheets, mga kaibigan, 3% lang yan. 97% mga Marcos supporters and Marcos loyalists, at yung iba dyan, yung mga neutral. Pero 3% lang talaga ang mga DD sheets. Yan ang katotohanan. 3% lang kayo, mga DD sheets. Wala kayong laban. Diba? Yan ang totoo, mga kaibigan. Kaya, itong mga DD sheets na to, mga kaibigan, hindi naman nanalo yan sa 2028. Mark my word. Walang DD sheets na Saramao na mananalo sa 2028 as President of the Philippines. Hindi mananalo si Saramao, mga kaibigan, dahil alam na ng mga Pilipino kung gaano kabaga ang iyang naong. Baga kaayog naong. Murag naong sa panuay. Baga kaayo. Diba? Yan mga kaibigan, bagag dagway. Kana si Saramao, baga kayo ang dagway. Murag dagway sa panuway. Paano pa siya? Kunwari, mabait. Kunwari, pag nagsalita. O malumanay, kunwari. Angelic face, yun pala. At the back of it, sa likuran nito, ay isang panuway. Diba? Kaya yun mga kaibigan, kaya ito masasabi ko mga guys, ito masasabi ko sa inyo. Sa 2028, wala na pong boboto dyan. No? Hindi po yan mananalo. Kasi mga kaibigan, no? Mulat na po ang mata ng mga taong bayan, ng mga Pilipino. Hindi na po yan mananalo. Etong sasabihin ko sa inyo, yan po ang buong katotohanan. Diba? Dali. Basa muna tayo. Sabi ng ang bilis naman
Sandali guys babasahin ko lang yung message. Saglit Yan, okay. Nasagot ko na. So yan mga kaibigan, no, sinasabi ko, no. Kaya itong mga DD sheets na to, no, sinasabi nila, ay number 1 trusted number 1 trusted. Hello? Sure ba kayo? Are you sure? Hindi nagtatali. Kasi mga kaibigan, majority of the Filipinos ngayon ay galit na galit sa ginagawa ng China. Majority ng mga Filipinos ngayon, mga kaibigan, ay handang lumaban para sa West Philippine Sea. Kaya nga nakakatawang isipin, no, na pinagmamalaki ng mga DD sheets na to, na most trusted daw si Saramaw. Alam naman ng mga Pilipino na si Saramaw ay pro-China. Nakakatawa, di ba? Hindi siya nagtatali. Para sabihin mo na most trusted ang isang Saramaw, dapat, ang mangyayari niyan, majority ng Filipino, dapat pro-China. Kaso hindi. Kapag tuwing merong mga survey, majority ng Filipino, galit sa ginagawa ng China at gustong ipaglaban ang West Philippine Sea. Diba? Ay, nako talaga mga kaibigan. Mga guys, akin ang i-end to kasi baka mamaya, no? Tapos na po yung aking topic, baka mamaya meron akong masabi na tapos biglang magkaroon ako ng community guidelines violation sa live ko, no? So nagpapasalamat ako mga guys na natapos yung aking topic mga guys, na-tackle ko lahat na wala po akong community guidelines violation. Kasi nung nakaraan, bigla na lang ako nawala sa ere, no? So maraming po salamat sa mga nanood, no, kahit po doon sa mga DD sheets, maraming pong salamat at ida-download ko po itong ating live dito pagkatapos ipopost ko po ito sa Facebook at saka sa YouTube. At saka yung iba popost ko rin dito sa TikTok, no. So maraming po salamat mga kaibigan, no. Sana makatapat niya si Risa sa 2028, tataob yan sa Saramaw. Tama na, minsan na nabudol kaming mga RS. Sa totoo lang mga guys, no? Kahit anti-Marcos yan, si Risa Hontiveros. Sa totoo lang kahit anti-Marcos si Risa Hontiveros, iboboto ko yan. Kung magkatapat sila, si Sara at saka si Risa Hontiveros. No, dalawa lang sila. Walang pagpipilian. Iboboto ko si Risa na lang ako. O kaya si Sara. Pagkatapos si Leni Robredo. Si Leni Robredo ang iboboto ko. Sa totoo lang. Wag lang si Sara. Lahat, iboboto ko guys kung sino ang kalaban ni Sara. Yun ang iboboto ko. At ikakampanya ko pa kung sino ang kalaban ni Sara. Ikakampanya ko. Huwag lang mananalo ang pro-China, ang traidor sa bayan, ang makapal ang mukha, ang walang delikadesa. Huwag lang manalo yan. Maraming po salamat. Bye. Fight fake news. Expose the truth. Admin Rich po. Paki-follow na rin po ang aking Admin Rich Facebook at ang aking Admin Rich na YouTube channel. No? Maraming po salamat. Admin Rich po. Bye.